Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, napansin ko ang isang karaniwang kwento. Nagsisimula ito sa mga maliliit na senyales na tila ibinubulong ng ating katawan pagtapak ng edad sa 60. Isang bahagyang pangingilig sa iyong mga kamay, isang kirot sa tuhod, tuwing tatayo mga binti na parang mas mabigat, mas naninigas at tila mas mabilis tumanda kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Para sa karamihan ng mga senior, inaakala nilang ito ay mga simpleng sintomas lamang ng pagtanda. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Hindi ito simpleng pagtanda lamang. Ang mga ito ay senyales ng pagbaba ng collagen, ang protina na nagsisilbing pandikit sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at mga ugat. At pagdating mo ng 60 mahigit 30% na nito ang nawawala na sa iyong katawan. Walang nagsasabi sa iyo na ang pananakit ng kasukasuan, pangingilig at panghihina ay hindi tiyak na mangyayari. Ang mga ito ay maaaring iwasan at ipapakita namin sa inyo kung paano. Ngayon ating aalamin ang 8 pinakamahuhusay na gulay na mayaman sa collagen na dapat ninyong kainin pagkatapos ng edad 60 na nakaayos mula sa hindi gaanong mabisa hanggang sa pinakamabisa. Ang mga superfood na ito ay hindi mahal o kakaiba. Ang mga karaniwang gulay na ito ay mabibili sa anumang palengke at napatunayan na ng siyensya na nakakatulong palakasin ang mga kasukasuan, ibalik ang paggana ng mga ugat at bigyang buhay muli ang nananakit na mga kamay at binti. At maniwala kayo, maaaring magulat kayo sa ikatlong gulay. Napatunayan na nitong binabawasan ang pananakit ng ugat ng 40% sa loob lamang ng ilang linggo, ngunit karamihan sa mga senior ay lubos itong binabalewala. Ang artikulong ito ay para sa iyo kung ang iyong mga binti ay hindi na gumagalaw tulad ng dati, kung ang iyong mga tuhod ay nanghihina o kung ang iyong mga daliri ay namamanhid. Bago tayo magsimula, sabihin ninyo sa amin sa mga komento saan ninyo ito mas nararamdaman, sa inyong mga kamay ay ba o sa inyong mga binti, dahil ang inyong kwento ay mahalaga. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa sa kanila. I-like ang video na ito kung nakita ninyo itong kapaki-pakinabang. Nakakatulong ito upang mas maraming nakatatanda ang makakuha ng tulong na kanilang kailangan. Linggo-linggo naglalathala kami ng mga simpleng estratehiya na suportado ng siyensya upang tulungan kayong tumanda ng may kumpiyansa, maging mas malaka at gumalaw ng mas mahusay. Huwag kalimutang pindutin ang bell at mag-subscribe. Kami ay hindi lamang nagbibigay ng gabay, kasama ninyo kami sa paglalakbay na ito. Tara na magsimula na tayo. Ika-8 gulay, pulang bell pepper at sal. Ang makulay na tagapagpasigla ng collagen. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang ika-8 gulay, isang malutong na paborito na marahil ay nasa inyong refrigerator, ngayon ay may higit sa 150% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bitamina na nagpapagana ng collagen. Ito ang pulang bell pepper, ang makulay na collagen catalyst
na nakatago sa loob ng inyong refrigerator. Magsimula tayo sa isang kilalang kilala ngunit madalas na binabalewala na gulay. Sila ay makulay malutong at madalas na idinadagdag sa mga ginisang ulam o ensalada nang hindi pinag-iisipan. Ngunit ang simpleng gulay na ito ay maaaring gumagawa ng higit pa para sa inyong kalusugan kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kung kayo ay mahigit asin na at dumaranas ng paninigas ng kasukasuan, pangingilig ng mga daliri o pananakit ng tuhod. Bakit? Dahil ang pulang bell pepper ay siksik sa vitamin C, isa sa pinakamahalagang elemento para sa pagbuo ng collagen. Sa katunayan, kalahating tasa ng hilaw na pulang bell pepper ay nagbibigay ng higit sa 150% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit iyon mahalaga pagkatapos ng edad 60, natural na bumabagal ang paggawa ng collagen sa inyong katawan. Higit pa rito, ang prosesong iyon ay hindi lang bumabagal, kundi halos humihinto kung walang sapat na vitamin C. Ang vitamin C ang nagsisilbing spark plug o panggatong na nagpapalit sa mga amino acid upang maging matibay at nababanat na mga hibla ng collagen na sumusuporta sa inyong mga daluyan ng dugo, kasukasuan, balot ng ugat, at maging sa inyong balat, litid at ligaments. Isipin ito bilang pandikit na nagpapanatili sa inyong paggalaw na buo at magkakaugnay. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumonsumo ng mas maraming vitamin C ay mas mabilis maglakad, may mas malakas na kapit sa kamay, at nakaranas ng mas kaunting pamamaga. Hindi ito nagkataon lamang. Bukod sa pagtulong sa pagbuo ng bagong collagen, pinipigilan din ng vitamin C ang pagkasira ng kasalukuyang collagen, lalo na sa mga bahagi tulad ng inyong mga tuhod, bukong-bukong at pulso kung saan naiipon ang epekto ng pagtanda sa loob ng maraming taon. Ngunit mas epektibo pa ang pulang bell pepper. Naglalaman ito ng isang malakas na antioxidant na tinatawag na capsaicin na tumutulong bawasan ang oxidative stress sa inyong mga ugat at kasukasuan. Ang stress na iyon ang sanhi ng paninigas, pakiramdam ng init at paninikip na nararanasan ng maraming senior pagkatapos magpahinga. Ano ang pinakamahusay na paraan upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng pulang bell pepper? Kainin ito ng hilaw hanggat maaari. Ang pagluluto ay maaaring sumira sa malaking bahagi ng vitamin C nito. Hiwain ito at idagdag sa mga ensalada, isawsaw sa hummus o ilagay sa mga sandwich upang mapanatili ang mas maraming nutrisyon. Kung iluluto, idagdag ito sa huling bahagi ng paggigisa. Upang mapabuti ang pagsipsip, isabay ito sa isang malusog na pinagmumulan ng taba tulad ng abukado o olive oil. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit ang regular na pagkonsumo ng vitamin C ay tumutulong na muling pag-alabin ang makina ng collagen ng inyong katawan sa paglipas ng panahon, na nagbibigay sa inyong mga kasukasuan ng suporta na kailangan nila upang manatiling walang sakit at nababanat. Kaya sa susunod na pagkakataon na kumikirot ang inyong mga tuhod o hindi na kasing ganda ng dati ang pakiramdam ng inyong mga daliri, huwag agad kumuha ng isa pang pain reliever. Sa halip abutin ang isang bagay
na makulay pula at malutong. Dahil minsan, ang mga pinakasimpleng bagay na nasa inyong refrigerator na ay maaaring maging unang hakbang tungo sa paggaling. Ika-7 gulay, espinaca spinach, ang tahimik na tagapagtanggol ng iyong collagen. Maaaring muka, itong isang luntiang malambot na gulay, ngunit ang espinaca ay isang lihim na mandirigma pagdating sa pag-aayos ng collagen pagkatapos ng edad 60, pagprotekta sa iyong mga kasukasuan at pag-alis ng pananakit ng ugat. Huwag itong baliwalain kung ang iyong mga binti ay pagod kahit pagkatapos ng isang mahimbing na tulog, kung ang iyong mga tuhod ay sumasakit kapag naglalakad ka, o kung ang iyong mga daliri ay nanginginig habang nagtatype ka. Ito ay karaniwang paraan ng iyong katawan na nagsasabing nawawalan ka ng suporta mula sa loob. At ang espinaca ay tumutulong sa iyong katawan kung saan ito pinakakailangan. Bakit mahalaga ang espinaca? Pagkatapos ng edad 60, ang ating mga fibroblast, ang mga selula na gumagawa ng collagen, ay nagiging hindi na gaanong aktibo. Ngunit ang mga selulang ito ay hindi basta-basta humihinto sa paggana. Dahil sa kakulangan ng mahahalagang nutrisyon, sila ay bumabagal. Ang espinaca ang nagbibigay buhay muli sa kanila. Narito kung paano. Una, ang beta-carotene vitamin A ang genetic switch ng collagen. Ang espinaca ay mayaman sa beta-carotene na ginagawang vitamin A ng iyong katawan. Ang vitamin A ay isang sangkap na kumokontrol sa mga gene na gumagawa ng collagen. Kung hindi ka nakakakuha ng sapat na vitamin A, literal na hindi maisa sa aktibo ng iyong katawan ang proseso ng paggawa ng collagen. Ito ay nagreresulta sa mas maluwag na balat, mas mahinang mga litid, at mas naninigas na mga kasukasuan. Ayon sa isang pagsusuri noong 2017 na inilathala sa Dermatendocrinology, ang vitamin A ay mahalaga para sa muling pagbuo ng collagen sa mga connective tissue at balat, lalo na sa mga matatanda. Pangalawa, chlorophyll at lutein ang mga bodyguard ng collagen. Ang mga kemikal ng halaman na lutein at chlorophyll na sagana sa espinaca ay nagsisilbing proteksyon para sa iyong collagen. Tumutulong silang bawasan ang talamak na pamamaga at i-detoxify ang mga tissue. Ang talamak na pamamaga ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng collagen habang tayo ay tumatanda. Ang pamamaga ay dahan-dahang sinisira ang mga layer na mayaman sa collagen sa paligid ng iyong mga kasukasuan at nerbiyos na nagreresulta sa paninigas sa umaga, pakiramdam ng init sa mga kamay at binti, at ang pakiramdam na masikip o mabigat pagkatapos ng matagal na pag-upo. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa panloob na apoy na ito, itinataguyod ng espinaca ang pagbabagong buhay at paggaling ng tissue. Pangatlo, magnesium ang hindi kilalang bayani ng paggaling ng nerbiyos at kalamnan. Mahigit 60% ng mga taong lampas 60 ay may kakulangan sa magnesium na isang seryosong issue. Bakit? Ayon sa isang pag-aaral noong 2018 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga senior na kumakain ng mas maraming magnesium sa kanilang dieta ay may mas malakas na connective tissue at mas kaunting kaso ng mga nerve compression syndrome
tulad ng sciatica at carpal tunnel. Kinokontrol nito ang pagre-relax ng kalamnan, sinusuportahan ang nerve conduction at isinasaaktibo ang mga enzyme na kailangan para sa produksyon ng collagen. Kung naranasan mo ng magising na manhid ang mga kamay o may pakiramdam ng tusok-tusok sa iyong mga binti, maaaring isang salik dito ang mababang magnesium. Ang mineral na ito ay nasa espinaka sa isang natural at madaling masipsip na anyo na nagbibigay ng banayad na dosis. Pang-apat, natural nitrates para sa daloy ng dugo at pamamahagi ng collagen. Ang espinaka ay isang natural na mapagkukunan ng dietary nitrates, mga sangkap na nagpapalaki ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Maaaring hindi mo napapansin kung gaano ito kahalaga. Bukod sa pagpaparamdam na malamig ang iyong mga binti, ang mahinang sirkulasyon ay nagkakait sa iyong mga kasukasuan at nerbiyos ng oxygen, vitamin C at mga amino acid na kailangan para sa paggawa at pagpapanatili ng collagen. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Nutrients ay nagsiwalat na ang mga matatanda na kumain ng mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng espinaka ay may mas mahusay na oxygenation ng kalamnan at mas mataas na tibay habang naglalakad at umaakyat. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagbabagong buhay ng tissue, mas kaunting pananakit ng kasukasuan, at mas matatag na paggalaw. Paano mapakinabangan ang mga benepisyo ng espinaka? Ang pinakamagandang katangian ng espinaka ay ang pagiging maraming gamit nito. Kainin ito ng hilaw sa mga ensalada upang mapanatili ang vitamin C at ma-optimize ang mga katangian nitong sumusuporta sa collagen. Igisa ito ng bahagya sa olive oil upang mapabuti ang pagsipsip ng mga fat-soluble na elemento tulad ng lutein. Idagdag sa mga smoothie na may katas ng lemon para mapalakas ang collagen sa umaga. Idagdag sa huling bahagi ng pagluluto sa mga ginisang ulam, omelette o sopas. Bukod pa rito, para sa pinakamainam na benepisyo, isabay ang espinaka sa mga pagkaing mataas sa vitamin C tulad ng citrus fruits o pulang bell pepper. Ang kombinasyong iyon ay nagpapabilis sa paggawa at pagsipsip ng collagen ng iyong katawan. Sa kabuuan, ang espinaka ay higit pa sa isang masustansyang pagpipilian. Ito ay isang natural na tulong sa muling pagbuo ng collagen. Sa susunod na ang iyong mga binti ay tila nanghihina o ang iyong mga kamay ay hindi na kumakapit ng kasing husay ng dati, huwag kalimutan ang maliit na bungkos ng luntiang gulay sa iyong refrigerator. Tumutulong itong muling buhayin ang iyong mga fibroblast, protektahan ang iyong mga hibla ng collagen mula sa pagkasira at maghatid ng oxygen at nutrisyon sa mga pagod na kasukasuan at nerbiyos. Nakakatulong din itong maibsan ang pangingilig panghihina at paninigas ng hindi nangangailangan ng gamot. Dahil sa bawat dakok ng espinaka, may higit pa sa pagkain ito ay isang paraan ng pagsasabi sa iyong katawan na malakas ka pa rin. Ika-8 na gulay okra, ang tagapagligtas ng collagen na iyong hinahanap. Kung naninigas ang iyong mga kasukasuan o naninigas ang iyong mga daliri, kapag humahawak ka ang okra, ay maaaring ang pagkain
na nagliligtas sa collagen na iyong hinahanap. Ang okra ay isa sa mga hindi pinapansin na therapeutic na gulay para sa kalusugan ng kasukasuan, proteksyon ng nerbiyos at muling pagbuo ng collagen, lalo na para sa mga senior na higit sa 60. Madalas itong binabaliwala dahil sa madulas nitong itsura. Ang malakas na katangian ng okra ay nagmumula sa mataas na nilalaman nitong mucilage, isang makapal malagel na natutunaw na hibla na gumagaya sa natural na synovial fluid na nagpapanatili sa cartilage. Hindi lamang nakakatulong sa panunaw ang mucilage, kundi binabalutan at pinoprotektahan din nito ang iyong mga kasukasuan. Habang nasisira ang collagen, sa pagtanda ang iyong mga kasukasuan ay nagiging tuyo, marupok at namamaga. Dito nagsisimula ang sakit. Ngunit ang malalakas na sangkap na pectin rhamnogalacturonan at polyphenol na matatagpuan sa okra ay tumutulong sa paggawa ng collagen habang binabawasan ang oxidative stress na nagpapabilis sa pagkasira ng cartilage. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Pharmaceutical Biology, ang mga katas ng okra ay makabuluhang nagbawas ng pamamaga ng kasukasuan, nagpataas ng densidad ng collagen sa connective tissue at nag-ayos pa ng nasirang cartilage sa mga modelo ng hayop. Ito ay mahalaga dahil karamihan sa mga senior na nakakaranas ng pangingilig ng kamay o mahinang tuhod ay hindi lamang nawawalan ng kalamnan. Nawawalan sila ng balot ng kanilang nerbiyos at ng istruktura ng collagen na nakapalibot sa kanilang mga kasukasuan. Direktang tumutulong ang okra sa pag-aayos ng mga maselang tissue na iyon at hindi pa diyan nagtatapos. Ang okra ay sagana sa vitamin K na tumutulong na dalhin ang calcium sa mga buto sa halip na sa mga kasukasuan. Ang vitamin C ay nagpapataas ng aktibidad ng enzyme na bumubuo ng collagen. Ang manganese ay tumutulong sa pagbuo ng proline, isa sa mahahalagang bahagi ng collagen. Gaano man karaming protina ang iyong kainin, hindi makakabuo muli ng collagen kung hindi nagtutulungan ang mga sustansyang ito. Ang quercetin at iba pang flavonoids na matatagpuan sa okra ay nagpoprotekta rin sa iyong mga neuron mula sa pinsalang dulot ng oxidative. Ito ay mahalaga para sa sinumang nakakaranas ng init, pamamanhid o panghihina sa kanilang mga kamay, paa o binti. Bukod sa pinsala sa nerbiyos, ang mga sintomas na ito ay madalas na sanhi ng pagkasira ng connective tissue. Pinapabagal din ng okra ang pagkasirang iyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring ipaalam sa akin kung saan kayo nanonood ngayon. Huwag mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. Bukod pa rito, tandaan na i-click ang subscribe button at i-enable ang mga notification para hindi ninyo makaligtaan ang anumang mga nangungunang payo sa kalusugan mula sa aming channel. Kaya kung gumigising ka na may nananakit na mga daliri, naninigas na mga tuhod, o hirap humawak tulad ng dati, huwag kalimutan ang okra. Ito ay hindi lamang isang side dish. Ito ay isang diskarte na nakabatay sa halaman para sa pag-aayos ng iyong mga nerbiyos, kasukasuan at collagen. Ikalima, gulay broccoli, ang natural na lunas sa pagpapanumbalik ng collagen. Ang broccoli ay higit pa sa isang masustansiyang gulay. Ito ay isa sa mga pinakamabisang natural na lunas
para sa pagpapanumbalik ng mga tissue, litid at ligament na mayaman sa collagen sa mga tumatandang katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang iyong collagen matrix ay nagsisimulang masira ng mas mabilis. Ang iyong mga bukong-bukong ay maaaring manigas kapag naglalakad ka, ang iyong mga tuhod ay maaaring tumunog kapag tumatayo ka, o ang iyong mga daliri ay maaaring mamanhid kapag gumagawa ng mga simpleng gawain. Ito ay higit pa sa simpleng pagkasira dahil sa paggamit. Ito ay ang pagkasira ng collagen, ang istrukturang protina na nagpapanatili sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at nerbiyos na magkakasama. At ang broccoli ay nagpapabagal at kahit na binabaligtad ang pagkasirang iyon. Bakit epektibo ang broccoli? Ang broccoli ay napakabisa dahil sa sulforaphin, isang sangkap na matatagpuan sa mga cruciferous na gulay na nagpapagana sa mga gene ng iyong katawan na kasangkot sa detoxification at pag-aayos. Binabawasan ng sulforaphin ang pamamaga sa mga connective tissue, pinoprotektahan ang mga fibroblast na gumagawa ng collagen at pinapabilis ang paggaling ng nasirang cartilage ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Cellular Physiology. Ito ay makabuluhan dahil karamihan sa mga senior ay hindi lamang nawawalan ng lakas habang tumatanda, nawawala ang balangkas na nagpapanatili sa kanilang mga kalamnan sa lugar. Ang resulta ay sakit kawalang tatag at nabawasang paggalaw dahil sa mahinang mga litid, hindi matatag na mga tuhod at mahinang pagkakahawak. Ngunit hindi nag-iisa ang sulforaphin. Nagbibigay din ang broccoli ng isang malakas na pangkat ng nutrisyon na sumusuporta sa muling pagbuo ng collagen. Pinapataas ng vitamin C ang produksyon ng collagen, habang ang vitamin K ay nagdidirekta ng calcium sa mga buto sa halip na sa mga kasukasuan. Sinusuportahan ng calcium ang isang matibay na istruktura ng kalansay sa mga tissue na may mataas na nilalaman ng collagen. Ang mga molekula ng glucosinolate ay nagbabawas ng oxidative stress. Hindi lahat ng mga nutrisyon na ito ay ginagamit upang lumikha ng bagong collagen. Pinoprotektahan nila ang mga dati ng hibla mula sa pagkasira na dulot ng arthritis pamamaga at hindi sapat na daloy ng dugo. Ang broccoli ay mabuti rin para sa iyong mga nerbiyos. Tinutulungan ng broccoli na bawasan ang pinsalang dulot ng oxidative sa paligid ng mga nerbiyos, lalo na sa mga dulo ng katawan, na nakakatulong para sa mga senior na may pakiramdam ng init sa kanilang mga braso o binti, pangingilig ng kamay o manhid na paa. Ito ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagpapadala ng signal at mas kaunting mga pagsiklab sa pamamagitan ng pagpapatatag at pagprotekta sa maselang connective tissue na bumabalot sa iyong mga hibla ng nerbiyos. Mayroon pang isang hindi nababanggit na benepisyo. Ang broccoli ay mahalaga para sa regulasyon ng asukal sa dugo dahil ang mataas na antas ng glucose ay maaaring magdulot ng collagen glycation na ginagawang marupok, naninigas at madaling masira ang iyong mga tissue. Paano ito kainin? Upang mapanatili ang sulforaphin sa broccoli, i-steam ito ng bahagya. Upang mapabuti ang pagsipsip, isama ito sa katas ng lemon o olive oil.
Para sa isang masarap na side dish, idagdag ito sa mga ginisang ulam sopas o i-roast lang kasama ng bawang. Payo subukang magdagdag ng isang maliit na budbod ng pulbos ng buto ng mustasa pagkatapos magluto upang makuha ang pinakamaraming sulforaphane. Pinatataas nito ang potensyal sa pagpapagaling ng broccoli sa pamamagitan ng muling pag-activate ng myrosinase enzyme. Kung ang iyong mga tuhod ay dumadaing ang iyong mga kamay ay nanghihina o ang iyong mga kasukasuan ay hindi na gumagalaw tulad ng dati, ang broccoli ay dapat nasa iyong plato araw-araw. Ito ay higit pa sa isang gulay para sa mga senior na nais panatilihin ang kanilang paggalaw at kalayaan sa loob ng maraming taon. Ito ay nagsisilbing isang collagen regenerator, joint restorer at nerve protector. Ika-4 na gulay bitsbit ang nagpapanumbalik ng sirkulasyon at collagen. Kung ang iyong mga binti ay nangingilig mabigat o malamig kapag naglalakad ka, maaaring hindi ito problema sa kalamnan. Maaaring mayroon kang mga issue sa collagen at sirkulasyon at isa sa mga pinakamahusay na gulay para sa sabay-sabay na pagtugon sa pareho ay ang beets o beet. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi alam ito. Ang hindi sapat na supply ng dugo ay nagpapagutom sa iyong mga selula na gumagawa ng collagen na nagpapabagal sa paggaling ng tissue at nagpapahina sa lahat mula sa iyong mga tuhod hanggang sa dulo ng iyong mga daliri. Ibig sabihin, kahit na mapanatili mo ang isang aktibong pamumuhay at kumain ng malusog na dieta, kung walang sapat na sirkulasyon para magdala ng tamang sustansya, maaaring hindi kailanman muling mabuo ang iyong collagen. Bakit epektibo ang beets? Mayaman ito sa nitrates, mga sangkap na nagiging nitric oxide sa katawan. Tumutulong ang nitric oxide na palawakin ang mga daluyan ng dugo, mapabuti ang paghahatid ng oxygen, at ibalik ang mga sustansya sa mga tissue na mahirap abutin. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients, ang mga nakatatanda na umiinom ng beet juice araw-araw ay nakaranas ng mas mataas na pag-activate ng quadriceps, pinabuting tibay sa paglalakad at isang 21% na pagtaas sa daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng binti. Dito nakasalalay ang tunay na kapangyarihan sa pagtaas ng daloy ng dugo. Bumubuti ang transportasyon ng vitamin C, mga amino acid, copper at zinc. Lahat ay kailangan para sa pagbuo ng collagen. Ang isang may kapansanan na microcirculation ay madalas na lihim na sanhi kung bakit pagkatapos ng edad 60 kahit isang maikling paglalakad ay nagdudulot ng pananakit sa iyong mga tuhod, pamamanhid ng iyong mga daliri o pakiramdam na hinihila ang iyong mga binti. Tumutulong ang beets na baligtarin iyon. Ngunit hindi lang iyon. Ang matingkad na pulang kulay na nagbibigay kulay sa beets ay ang beta-cyanin, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa collagen mula sa pinsalang dulot ng oxidative. Ang mga senior na nasa ilalim ng matinding oxidative stress ay mas mabilis na nagdurusa mula sa pinsala sa nerbiyos, pagkasira ng cartilage at pagkabigo ng litid. Binibigyan ng beets ang iyong mga connective tissue ng pagkakataong lumaban sa pamamagitan ng pag-alis sa mga nakapipinsalang free radicals. Bukod pa rito, nagbibigay sila ng folate, isang B vitamin na sumusuporta sa pagbabagong buhay
ng balat cell turnover at pagpapanatili ng kasukasuan. Ang mababang antas ng folate ay nauugnay sa mataas na antas ng homocysteine, isang inflammatory marker na sumisira sa collagen at nagpapatigas ng mga daluyan ng dugo. Paano ginagamit ang beets ay steam o i-roast ang mga ito? Iwasan ang pagpapakulo dahil maaaring mawala ang mga sustansya sa tubig. Uminom ng sariwang beet juice na walang dagdag na asukal. Gadgarin ang hilaw na beets at idagdag sa mga ensalada upang mapataas ang pagsipsip ng nitrate at paglabas ng nitric oxide. Isabay ito sa mga citrus fruits tulad ng dalandan o lemon. Kung ang iyong mga binti ay tila tumanda ng 10 taon sa isang araw, o kung mayroon kang mahinang mga binti, mabagal na gumaling na mga kasukasuan, o manhid na mga daliri sa paa, ang beets ay maaaring ang sagot. Hindi lamang sila nagpapataas ng daloy ng dugo. Tumutulong sila sa muling pagtatayo ng mga highway ng collagen na nagpapanatili sa lakas ng iyong mga binti, paggana ng iyong mga nerbiyos, at paggalaw ng iyong mga kasukasuan. Magsimula sa ilang serving bawat linggo at hayaan ang iyong dugo na magbigay ng matagal ng kailangan na paggaling sa iyong mga tissue. Ikatreg gulay seaweed damo-dagat, ang sikretong hiyas mula sa karagatan. Maaaring kakaiba ito pakinggan. Maaaring madulas ang pakiramdam nito. Ngunit ang seaweed o damo-dagat ay isa sa pinakamakapangyarihang gulay na nagpapabago ng collagen sa buong mundo at halos lahat ng mga senior ay iniiwasan ito. Kung ikaw ay dumaranas ng pangingilig ng nerbiyos, paninigas ng kasukasuan, o paninikip ng mga litid sa iyong mga kamay o binti, ang seaweed ay maaaring ang kasagutan. Bakit napaka-espesyal ng seaweed? Hindi ito isa pang luntiang gulay. Ang seaweed ay mayaman sa mga hindi pangkaraniwang kemikal ng halaman at mga bihirang mineral. Tumutulong ito sa muling pagtatayo ng mga estrukturang tissue na nagpapanatili sa iyong katawan na buo. Ito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ang pagbuo ng collagen ay hindi lamang tungkol sa vitamin C at protina. Depende rin ito sa mga trace mineral tulad ng zinc, manganese at copper. Lahat ng tatlong ito ay ibinibigay ng seaweed sa mga anyo na madaling magamit ng iyong katawan. Ang mga mineral na ito ay nagbibigay daan sa iyong katawan na i-activate at buuin ang mga hibla ng collagen dahil sila ay mga kinakailangang cofactor ng enzyme. Kung wala sila natutuyo ang iyong mga litid, nananatiling naninigas ang iyong mga kasukasuan at patuloy na nakalantad at namamaga ang iyong mga nerbiyos. Sa mga pag-aaral na inilathala sa International Journal of Biological Macromolecules at Marine Drugs, ipinakita ng mga seaweed polysaccharide, partikular ang fucoidan, na pinapahusay nito ang synthesis ng collagen, itinataguyod ang aktibidad ng fibroblast at binabawasan ang pamamaga ng tissue, lalo na sa paligid ng mga kasukasuan at mga daanan ng nerbiyos. Para sa mga senior na may malamig, masakit na paa, nagniningas na mga daliri, o naninigas na mga tuhod na ayaw nang yumuko tulad ng dati, iyon ay mahalaga. Ang iyong thyroid at seaweed, bakit ito mahalaga? Ang seaweed ay likas na mayaman sa iodine, isang sustansya na sumusuporta sa paggana ng thyroid. Ano naman ang kinalaman ng iyong thyroid? Kinokontrol nito
ang bilis ng paggaling pag-aayos ng tissue at metabolismo. Maraming mga nakatatanda ang dumaranas ng mababang antas ng hypothyroidism, madalas nang hindi nila namamalayan. Ang mga sintomas tulad ng pamamanhid, pulikat sa kalamnan, malamig na mga kamay at paa, at may kapansanan sa paggaling ng sugat ay maaaring resulta nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong collagen at connective tissue ng metabolic support na kailangan nila upang muling bumuo, tumutulong ang seaweed na ibalik ang balanse. Bukod pa rito, meron itong mga plant sterol omega-3 fatty acid at mga natatanging antioxidant na sumusuporta sa paggana ng nervous flexibility ng kasukasuan at pagiging malambot ng balat. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2021, ang mga senior na uminom ng mga suplemento ng seaweed extract ay nag-ulat ng mas kaunting pananakit ng kasukasuan at mas mabilis na paggaling ng kanilang mga litid sa loob lamang ng 4 na linggo. Paano ito gamitin ng ligtas? Magsimula sa maliliit na halaga ng pinatuyong seaweed na mababa sa sodium tulad ng mga nori sheet o seaweed snack na walang asin at langis. Maaari mong durugin ito at ihalo sa mga sopas, ensalada o smoothie nang hindi mo man lang mapapansin. Ang ilang serving lamang bawat linggo ay maaaring baligtarin ang mga taon ng pagkasira ng collagen, lalo na sa ibabang likod, mga tuhod at mga daliri. Kaya kung ang iyong mga kamay ay nagniningas sa gabi, ang iyong mga tuhod ay kumakaskas sa bawat hakbang, o ang iyong mga binti ay tila nanghihina, ang kakaibang maliit na halamang dagat na ito ay maaaring maging iyong pinakamakatulong na kaalyado. Kailangan mo lang bigyan ito ng pagkakataon. Hindi mo kailangang mahalin ang lasa. Ang seaweed ay talagang therapy para sa connective tissue mula sa loob palabas. Ikadwa, gulay asparagus, ang lihim na catalyst para sa pagbabagong buhay. Bagaman ang asparagus ay maaaring mukhang isang sopistikadong side dish, ito ay isa sa mga pinakamadaling gulay na kainin upang ayusin ang nasirang collagen, lalo na kung mayroon kang nasusunog na pananakit ng nerbiyos sa iyong mga kamay at binti, lumalaylay na balat o maluwag na kasukasuan. Pagkatapos ng edad 60, ang iyong collagen matrix ay nagsisimulang masira ng mas mabilis kaysa sa kayang ayusin ng iyong katawan. Ang resulta ay mahinang tuhod, masakit na mga daliri at connective tissue na hindi na nagbubuklod sa iyong mga kalamnan o kasukasuan tulad ng dati. Kung hindi ka nakakakuha ng tamang sustansya upang tumulong sa pag-aayos na iyon, mananatili ang problema. Ang asparagus ay tumutulong na baguhin ang landas na iyon. Bakit nakakatulong ang asparagus sa muling pagbuo ng collagen? Ang sikreto nito ay isang sangkap na mahalaga sa pagpapanumbalik ng iyong katawan, ang glutathione. Ang glutathione ay ang pangunahing antioxidant ng iyong katawan. Ito ay mahalaga para sa pag-aayos ng connective tissue, pagpigil sa pagkabulok ng mga hibla ng kalamnan at nerbiyos, at paglaban sa oxidative stress na sumisira sa collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ang mga senior na may mas mataas na antas ng glutathione ay may mas mahusay na lakas ng buto sa paglipas ng panahon
na bawasang mga palatandaan ng pagkabulok ng kasukasuan at mas malakas na istruktura ng collagen. At isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng pagkain ng himalang sangkap na ito ay ang asparagus. Ang collagen ay hindi lamang nangangailangan ng protina at ang asparagus ay isang panalo sa iba pang aspeto. Pinipigilan ng vitamin K ang calcification ng cartilage at mga nerbiyos sa pamamagitan ng pagdidirekta ng calcium sa mga buto at palayo sa malambot na tissue. Ang folate ay kinakailangan para sa muling pagbuo ng mga hibla ng collagen dahil itinataguyod nito ang pag-aayos ng DNA at cell turnover. Ang prebiotic fiber ay nagpapalusog sa iyong gut microbiome na nagpapabuti sa pagsipsip ng mahahalagang mineral na tumutulong sa paggawa ng collagen tulad ng zinc, magnesium at vitamin C. Bilang karagdagan sa pagtanda, ang pagkabulok ng connective tissue ay maaaring ang sanhi ng pangingilig ng iyong mga braso kapag umaabot ka pakiramdam na maluwag ang iyong mga tuhod o pakiramdam na marupok ang iyong mga balakang. Tinutulungan ng asparagus na muling itayo ang balangkas na sumusuporta at nagpapatatag sa iyong katawan. Paano ito dapat kainin? I-roast o i-steam ng bahagya kasama ng bawang at olive oil upang mapabuti ang pagsipsip. Isabay ito sa salmon itlog o katas ng lemon. Iwasan ang sobrang pagluluto na nagpapababa sa dami ng glutathione at folate. Ang ilang serving lamang bawat linggo ay maaaring makamit ang pagpapanumbalik ng collagen, pagbabawas ng pamamaga, at paggaling ng tissue sa mga lugar kung saan ka nakakaramdam ng panghihina, paninigas o kawalang tatag. Sa susunod na makita mo ang iyong balat na lumalaylay ng mas mabilis kaysa dati o ang iyong mga tuhod na kumikirot, huwag mo na lamang itong isisi sa edad. Isisi ito sa pagkawala ng collagen at tulungan ang proseso ng paggaling ng iyong katawan. Dahil ang asparagus ay higit pa sa isang gulay, ito ang collagen regeneration catalyst na tahimik na hinihiling ng iyong katawan. Unang gulay, perehil parsley. Ang pinakamakapangyarihang halaman na nag-aayos ng collagen, maaaring mukha itong isang simpleng palamuti, isang budbod ng luntiang dahon sa gilid ng iyong plato. Ngunit, isa sa mga pinakamahusay na gulay para sa pag-aayos ng collagen sa mga nakatatanda ay ang perehil o parsley. At maaaring hawak nito ang sikreto sa pagbaligtad ng pananakit ng kasukasuan kamay at binti panghihina at maging ng maagang pagtanda. Kung ang iyong mga daliri ay namamanhid, kung ang pag-akyat sa hagdanan ay nagpapahina sa iyong mga tuhod, kung ang bilis ng paglaylay ng iyong balat ay tumaas, ito ay higit pa sa pagtanda. Ito ay ang pagkasira ng collagen na pinabilis ng oxidative stress, pamamaga at pagkawala ng nutrisyon. Tahimik na nilalabanan ng perehil ang lahat ng tatlo. Bakit perehil ang pinakamahusay na gulay para sa collagen? Ang perehil ay may mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalandan at mas maraming vitamin K kaysa sa kaligramo bawat gramo. Hindi lamang kapaki-pakinabang ang dalawang nutrient na ito. Sila ay mahalaga para sa produksyon, pagpapanatili at pagtatanggol ng collagen sa iyong katawan. Ang vitamin C
ang pinakamahalagang nutrient na kailangan upang bumuo ng mga hibla ng collagen. Gaano man karaming protina ang iyong kainin, hindi kayang muling buuin ng iyong katawan ang collagen kung wala ito. Ang vitamin K naman ay tinitiyak na ang calcium ay napupunta sa iyong mga buto, hindi sa iyong mga kasukasuan o daluyan ng dugo na pumipigil sa pagkabulok at pagtigas ng cartilage na mayaman sa collagen sa iyong mga kamay, tuhod at balakang. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa nutrition, ang mga nakatatanda na kumonsumo ng mas maraming vitamin C sa kanilang dieta ay may mas mahusay na kapal ng collagen sa balat, tumaas na paggalaw ng kasukasuan at mas malakas na mga litid, lalo na sa mga tuhod, siko at daliri. Ngunit marami pang gamit ang perehil. Mayaman ito sa apigenin, isang espesyal na flavonoid na nakikinabang sa iyong kalusugan. Binabawasan nito ang pamamaga sa mga selulang gumagawa ng collagen na tinatawag na fibroblasts. Pinipigilan nito ang stress at free radicals na sumira sa collagen. Pinapakalma nito ang mga pagsiklab ng nerbiyos na nagreresulta sa sakit, pangingilig at init sa mga kamay at binti. Isipin ang apigenin bilang tagapag-alaga ng iyong collagen. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga matatanda na dumaranas ng arthritis, patuloy na pananakit ng kasukasuan o pagkasira ng nerbiyos. Bukod pa rito, itinataguyod ng perehil ang detoxification at ang muling pagbuo ng connective tissue sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas ng glutathione, ang pangunahing antioxidant ng iyong katawan. Inaalis ng glutathione ang mga lason na sumisira sa istruktura ng collagen. Pinapahusay nito ang paggaling ng mga balot ng balat, ligaments, cartilage at mga nerbiyos sa gulugod. Pinapabagal nito ang pagtanda ng mga selula ng tissue. At ang mataas na nilalaman ng chlorophyll ng perehil ay nagtataguyod ng mas mahusay na daloy ng oxygen sa mga kalamnan at kasukasuan na tumutulong sa iyong katawan na gumaling ng mas mabilis pagkatapos gamitin kahit na habang ikaw ay tumatanda. Paano gamitin ang perehil araw-araw? Madaling gamitin ang perehil, ngunit kapag ginagamit ng regular, mayroon itong magagandang epekto. Hiwain ang isang bungkos at iwisik ito sa ibabaw ng mga ensalada, itlog, sopas, smoothie, inihaw na gulay, o kahit sa iyong kanin o sandwich. Hindi mo kailangan ng marami. Sa ilang kutsarita lamang, bawat araw, mapapansin mong mapapabuti ang kulay ng iyong balat, ginhawa, sa kasukasuan at antas ng collagen. Konklusyon, isang paalala mula kay Dr. Santos, isang mensahe sa lahat ng ating mga nakatatandang manonood, ang naninigas na kasukasuan, nanghihinang binti at nangingilig na mga kamay, hindi lamang ito mga palatandaan ng pagtanda. Ito ang paraan ng pakikipag-usap ng iyong katawan. Sinasabi nito, ang pundasyon ko ay gumuho na. Kailangan ko ng tulong sa muling pagtatayo. Ang collagen, ang pundasyong iyon. Sa oras na lumitaw ang mga sintomas na ito, karamihan sa mga senior ay nawalan na ng 30 hanggang 40% ng kanilang natural na imbakan ng collagen. Ngunit narito ang katotohanan, hindi ka walang magagawa. Hindi kailangan
ang mga mamahaling pamamaraan, masakit na iniksyon at komplikadong mga suplemento. Ang tunay na kailangan ng iyong katawan ay tunay na nutrisyon. Mga organikong gulay na kinakain araw-araw ng may intensyon. Ang 8 gulay na ito, mula sa okra hanggang sa damudagat, mula sa perehil hanggang sa espinaka, ay pinili hindi lamang dahil sa kanilang lasa. Pinili sila dahil meron silang siyentipikong batayan at napatunayang tumutulong sa pagpapanumbalik ng tisyo, kasukasuan at nerbiyos kung saan ito pinakakailangan. At ang pinakamagandang bahagi, matatagpuan mo sila sa iyong hardin, sa palengke at sa iyong refrigerator. Ang paggaling ay hindi laging mahirap hanapin. Minsan, inihahain ito sa isang plato unti-unti, isang kainan sa bawat pagkakataon. Kaya't huwag maghintay. Magsimula bukas, isang gulay sa bawat pagkakataon. Dahil maaari ka pa ring maging malakas sa anumang edad. Kailangan mo lang gumawa ng isang desisyon. At ngayon, isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang ating katawan ay parang isang hardin. Sa paglipas ng panahon, kung hindi natin ito aalagaan, ang mga damo ng sakit at panghihina ay tutubo. Ngunit hindi pa huli ang lahat upang muling tamnan, diligan at alagaan ang ating hardin. Ang 8 gulay na ito ay ang mga buto ng kalakasan at pagpapanibagong buhay. Ang pagpili na kainin ang mga ito araw-araw ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang kilos ng pagmamahal at paggalang sa katawan na nagsilbi sa iyo ng napakatagal. Tandaan, ang pagtanda ay isang pribilehiyo at ang malusog na pagtanda ay isang pagpipilian na ginagawa natin sa bawat plato. Gusto naming marinig mula sa inyo ngayon. Anong sintomas ang sinusubukan ninyong tugunan? Nanghihinang binti ba o nangingilig na mga kamay? Iwanan ang inyong sagot sa espasyo sa ibaba. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa dahil mahalaga ang inyong kwento. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Ibahagi ninyo sa inyong mga kamag-anak at kaibigan upang sila rin ay matuto. Linggo-linggo narito kami upang suportahan kayo na maging matatag, malakas at matagumpay pagkatapos ng edad 60.